Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, marami nating pag-uusapan sa update nating ito. So, first topic po mga kadabarkads, ipiplex ko lang sa inyo itong picture po sa backstage or sa dressing room ng Eat Bulaga Studio together with TBJ Alan K. Kasama po nila sa picture na to si Miss Julian Santos and syempre si Miss Lorna Tolentino na dumalo po sa Eat Bulaga kahapon. And sa second picture naman, kasama na po sila Maine Mendoza, si Miles, si Ryan Agoncillo, and si Rice May Dizon. So ngayong araw po ng Sabado mga Kadabarkads, ang ninang po walang iba kundi si Maine Mendoza. At ang balita ko nga dito sa TBJ na page ay most daring and sexiest performance ang gagawin po nitong si Maine Mendoza ngayong araw po ng Sabado. And katunayan po niya, nag-rehearsal na po siya dyan sa Itbulaga Studio. And mukhang pasabog talaga itong magiging production number nitong si Maine para po sa Itbulaga mamaya. Nako, bongga din po ang papremyo niya nitong si Maine Mendoza. Kaya naman abangan po natin dahil ito ang pinakaantay ng maraming Dappercads, ang entry ng isang Maine Mendoza para po sa Ninang of the Day. Samantalang thankful and grateful naman po itong si Alan K sa natanggap niya pong regalo mula po kay Tito Soto and Ma'am Helen Gamboa. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang regalo nitong si Tito Soto and Ma'am Helen. So ayan po, parang pendant po, tapos letter A po yan. Ang ganda, di ba? Napaka talagang magbigay nila Tito Sen and Helen Gamboa. So siguro diamond ito, white gold. Sabi nga po ni Alan K, thank you Tito Sen and Miss Helen Gamboa Soto. I will treasure this forever. So napaka-sweet naman ni Tito Sen and syempre ni Ma'am Helen Gamboa, talagang may pag-gift pa sila kay Alan K. Samantalang grabe itong si Atasha Mulak, may pa-billboard po, napakalaki po ng billboard niya para po ito sa Southeast Asian Premier Business. 'Di ba po itong si Atasha ay tinanghal na Premier Promising Star. So ngayon, naka-billboard po yan mga Kadabarkads. Grabe din. Talagang itong mga Kadabarkads host natin ng Itbulaga talagang ibang level na po. At speaking of level, abay ang ating mga SQ. Ang kanta po ng SQ na first single na Oh Baby ay pang international na. So bakit? Kasi itong Oh Baby po ay tinugtog, kinanta po in Filipino Association Salo-Salo together in Brunei. So ayan po and na-repost yan ni Eunice Janina. Grabe, 'di ba? Pang-international, pang-ibang bansa na po at abot sa iba't ibang sulok ng ating daigdig ang Oh Baby na kanta po ng ating mga SQ. Samantalang itong aking nabalitaan mula po sa write-ups ng isang article na merong isang TV5 reporter na pinalayas sa isang event. Nako, sino kaya itong reporter na to? Mamaya pag-uusapan natin yan. Sabi kasi dito, TV5 reporter pinaalis sa MediaCon ng isang MMFF 2024 movie. Sino kaya ang artistang yan? Imbitado sa nakaraang media conference, ang isang pelikulang kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival, ang reporter ng TV5, kaya maaga itong dumating sa pagdarausan ng pagtitipon. Nakaupo na ang reporter sa mesa nang lapitan siya ng dalawang taong may kinalaman sa magaganap na press conference. Magalang at
punong-puno daw ng paumanhin na sinabi ng reporter ng mga kinatawa na hindi siya maaring lumahok sa presko na idaraos. Paliwanag nila, may isang taong ayaw umanong makita ang sinuman mula sa TV5, kabilang ang kameraman na kasama ng reporter. Kahit nagtaka, inunawa ng reporter ang sitwasyon kaya hindi siya nagtanim ng sama ng loob o nagtampo sa mga kinatawan na napag-utusan lamang ng nakatataas. May hinala ang reporter ng Kapatid Network sa katauhan ng personalidad na ayaw makita ang sinuman mula sa TV5 pero hindi na siya nag-aksaya ng panahong alamin kung sino ito. Dahil oras ng trabaho ang pagdalo niya sa nabanggit na media conference, obligado ang reporter na iparating sa network management na wala siyang maibibigay na material na output dahil sa insidenteng nangyari. Pumunta lamang ang reporter ng TV5 sa nabanggit na press conference dahil sa imbitasyong natanggap ng opisina nila pero nagkaroon pa siya ng malungkot na karanasan. Kung sinabihan agad ng mga namamahala sa presko na ayaw makita ng personalidad ang sinuman sa mga kinatawan ng TV5, ilang oras bago nangyari ang preskon, naiwasan sana ang pagkakaroon ng issue at kontrobersya. Siguradong hindi dadalo ang Kapatid Network reporter at ang kasama nitong cameraman na tumutupad lamang sa assignment na ibinigay sa kanila bilang nakatanggap nga sila ng formal na imbitasyon. So, sino nga kaya mga kadabarkads ang reporter na yan? Kasi merong mga nagsasabi na, naku, si MJ Marpori po yan. So, no, hindi po siya. Kasi nilino na po niya yan sa TikTok na hindi po si Ma'am MJ Marpori ang pinaalis at tinaboy sa isang press conference. Merong mga nagsasabi din na hula-hula na baka si Vice Ganda yan kasi mas pinaboran daw ang Itbulaga kaysa daw sa It's Showtime ng TV5 or nitong si Mr. Manny V. Pangilinan. Pero yung press conference po na yon ni Vice Ganda ay matagal na pong tapos. Baka hindi ako nagkakamali. December 5 pa yon. So, ibig sabihin yung tinutukoy po dito sa write-ups ng PEP, bago lang ito, kaka-press con pa lang nila. So, kawawa naman yung reporter ng TV5, no? Trabaho lang yung pinunta niya doon, pero parang na-personal pa siya. And sana, sinabihan na po nilang ng mas maaga at sana hindi na rin po nila inimbitahan kung ganito lang din naman po ang gagawin sa mga tauhan po ng TV5 or sa reporter at cameraman ng TV5. So, sino kaya, no? Etong artistang ito nakalahok sa Metro Manila Film Festival. Sobrang sama naman ng ugali niya, 'di ba? So bakit kaya, no? Bakit kaya sobrang allergic niya sa mga taga TV5? Ano kaya yung nagawang kasalanan ng TV5 Kapatid Network at gano'n na lamang po ang kanyang galit dito. So malalaman din po natin 'yan mga kadabarkads. Sa ngayon binabalanse muna natin yung mga pulso ng marami. So, malalaman din po natin yan sa mga susunod na araw. Samantalang, oo nga po pala mga kadabarkads, 215,000 po ang inilabas na papremyo ng Itbulaga sa kanilang programa kumpara po dito sa It's Showtime na 10,000 pesos lamang ang naipamigay kahapon, araw po yan ng Friday. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Dares 2.0 at kung hindi ka pa nakaka-subscribe nako, pindutin nyo na yan para lagi kayong updated sa mga balita po tungkol sa mga Dabarkads.